Sige, para sa pagpipigil sa natin. More of Jesus, more I know, more of His grace the waters show, more of His saving policy, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving policy, more of His love who died for me. More about Jesus, let me learn, more of His holy will discern. Spirit of God, like victory, showing the things of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving policy, more of His love who died for me. More about Jesus in His birth, all in communion with the Lord. Hear His voice in every life, making each faithful saying mine. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving policy, more of His love who died for me. More about Jesus on His throne, riches in glory, all is on. More of His kingdom sure in place, more of His coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving policy, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving policy, more of His love who died for me. Tayo po lumog sa pangalan. Dakila at mahabagin ng Diyos ng kaharian ay nasa panamitan. Pinupuri ka namin, sinasamba at pinataas ka namin sa gabi ito. Panginoon, samahan mo po kami sa aming pagpupuri at pagbibigay ng parangal sa iyo sa gabi ito sa araw ng Sabat na ito, Panginoon. Samahan mo po kami hanggang sa pagtapos ng aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy namin tinataas ang aming mga kapatiran na sa mga oras na ito ay wala pa. Kung sila may nasa biyag papunta rito sa iyong bahay sambahan, ingatan mo po sila at gabayan hanggang makarayo ito ng ligtas, Panginoon. At patuloy mo kami samahan. Maraming salamat po sa gabi ito na kami binigyan mo na at pinagkalooban mga oras sa gabi ito upang ikay papurihan at pasalamatan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Ito po ang aming samang dalangin sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Church. Hello. Church, happy Sabbath. God is good. All the time. And all the time, God is I can testify.
Yan. Amen. Kumusta po tayo mga kapatid? Ngayong isang buong linggo. Kaya yan mo, Sabat na agad. Ang bilis. Ang bilis nga po, no? Amen. Parang mabilis din tayo mapagod. Amen ba? Amen. Oo, alive na ulit. At maraming salamat po mga kapatid na tayo po ay dumalo ngayong gabi sa Vesper. At ako po ay pinatasan na magpakilala ng ating mga nagsiganap at magsisiganap. At ang masayang pag-aawitan na pinamunuan ni Brother Jeff, ating kabataan na masigla, ay ngayong gabi. Kabataan talaga. Batang-bata, very blooming, no? Very young. Very young. Wala tayo young dito, no? At ang very young talaga si Nani yun. Yeah. Amen. Very inspiring. And then, ang nanguna sa ating opening prayer ay si Brother Alex Combo. At ang lingkod, si Sister Joy, ng ating opening remarks. At bago po madinig ang ating mensahe ni Sister Jean o Gina, sa makakarinig po tayo papuri sa Diyos sa pamamagitan ng awit. Mamaya, surprise. And ang aking summary po ngayong gabi na babasahin ay singing na nagsasalita. At kahapon to binigay sa akin ay ni Sister Jewel ay napakaganda. Galing po ito sa Thailand. Sa kanila po ay Buddhism. So makulay ang kanilang kultura. At talagang marami silang yung cultural festival na sinasabi. At ang sabi dito sa ating key text ay magmula sa 1 Corinthians 9:22. Mahina ako ay naging mahina. Upang mahikayat ang mahihina, ako'y naging lahat ako ay naging lahat ng bagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng posibleng paraan ay maliligtas po ang ilan. O ba? Maaari kayang maging susi ng isang pagpipinta sa pagbubukas ng mga puso at isipan sa ebanghelyo ng isang kulturang gumagamit ng ibang wika. Ang main character dito ay si Clifton Maberly. Isang misyonero na may pusong pagkukwento. Siya po ay pinadala doon sa Thailand upang maging misyonaryo. Nagbubugol siya ng maraming taon sa Thailand. Ngayon, yung isang komunidad doon ay doon siya pinadala ng ating Panginoon, ng pamamagitan. Pinagmasdan niya yung isang templo na makulay. Na sa pamamagitan ng mga kabataan doon, yung mga elderly, lahat sila naalagaan nila si Buddha at pinipintahan talaga nila. Minsan nga dito. Di po ba? Ngayon, sabi niya, very challenging daw sa kanya ito kasi masyado nilang tinitreasure yung lahat ng cultural aspect ng Buddhism. Paano kaya niya maihahatid ang pabalita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, nakakuha siya ng idea. Isang araw, habang bumibisita siya sa isang templo, nabigla si Clifton. Kung paano nagtipon ang mga
bata sa paligid ng 50 meters sa pagpipinta. Pinintahan talaga nila isang Buddha. Ngayon, ang sabi niya, paano kaya? Ako rin kaya. Maghanap din kaya ako na magpipinta. Ngayon, kinuwento niya kung ano yung ipipinta doon sa isang parang bahay sa bahay din. Sinabi niya na ipinta niya ito, the second coming. Kung alam lang po ng mga mata kung paano pininta ng mga kabataan ito, ay hindi malaman kung ano yung itsura. Kasi kinuwento lang naman niya kung ano ang gagawin niya doon sa mural. Sabi niya, determinadong gawing buhay ang ebanghelyo para sa kanila. Ngayon, nung nabuo na yung mural, ipininta kasi sa dingding yun, na mga lahat na nakakita, hindi nila alam kung paano nila na-view yung mural, yung painting, na ganun kaganda. Ikinuwento lang naman niya kung ano ang naganap sa mga oras na yun. Ikinuwento niya kung paano ang pagdating ng ating Panginoon sa second coming. Ngayon, doon sa simbahan na yun ng Chiang Mai Adventist Church ay hindi nagtagal. Lahat na nakikiisyoso, lahat na tumitingin doon sa mural na yun, buong stage kasi. Pag ganun siya, parang buhay na buhay ang mga nandoon, mga nakapinta. Lahat ang nag-iisyoso, bata, maganda, lalaki, babae, pumapasok, nakikiisyoso sila. Ano yan, ganyan. Doon niya kinakwento kung papaano ang pagmamahal ng Panginoon na siya ay babalik at tayo ay maghahawak sa pangakong yun. Doon nakita lahat sa pinta na yun. Kaya walang imposible mga kapatid na sa pamamagitan ng pagpipinta or singing natin, nagsasalita ang Panginoon. Ang bansa na yun ay Buddhism. Pero, meron tayong church doon. Chiang Mai Adventist Church. Hindi nagtagal, ang local na community, bata, guro, maging ang mga mongheng Buddhist ay naakit sa nilikhang sino. Ang simbahan ay naging center ng pag-usyoso kung saan ang mga tao ay maaaring hindi kailanman makinig sa tradisyonal na ebanghelyo. Ay nagsisimula magtanong, tuklasin ang ebanghelyo. Tuklasin na ang Panginoon sa atin ay hindi nagmali at hindi sumira sa kanyang pangako na isang araw siya ay darating. Doon sa mural na yun, nabuksan ang isip ng community na yun, na may Panginoon talaga na darating isang araw. Kaya, hindi na panghinaan ng loob si Kristo. Ikinuwento niya lang na ikinuwento ang pag-asa, pangako at pagmamahal na ang Panginoon ang siyang buhay na Panginoon. Kung tayo ay maniniwala, magtisiwala at mananampalataya sa Kanya. Yun lamang po mga kapatid. Amen. Yun, so, tayo po ay dumako sa ating pong prayer bank. Ang ating pong prayer bank ay Hinalaki, Rotam. Hello. Hello.
So, focus po sa atin pong Tom ay ang atin pong mga mahal sa buhay na nasa malayo. Mga magulang. Malayo na sila. Mga magulang nasa malayo. Mga magulang daw po. Ayan. So, pag-pray natin ang ating mga magulang. Kanilang marriage. Ang biyanan. Mga marriage. At yung magiging biyanan. Yan, basta mga magulang. Huwag lang yung Magulang. literal na magulang. Yung talaga, yung magulang na inyong Pinanggugulang, hindi. Huwag lang yung nanggugulang. So, yun po mga kapatid, kayo na pong bahala kung ano yung ipag-pray nyo. Basta yung ating mga magulang na yung mga sa church din, hindi man siya biological na magulang o parents, ito naman ay spiritual parents. Basta magulang na parents. Biological ba o spiritual o sino man yan, basta tinuturing mo magulang sa iyong buhay. Ipag-pray nyo o yung ating focus. At meron po tayong muling 10 minutes para po sa panalangin. Kaya siguro, tatlo-tatlo ulit. Apat na lang pala, apat. Brother GP, kay Sister Joy. Kasama ka doon. Nasaan yung kabataan pass? Nawala si Nadine. Asan yung ating mga kabataan? Lumabas na naman. Dito yung simba sa loob, please. Dito yung simba sa loob. Kaya kapatid, atin na pong simulan ang ating pong prayer band. Muli po, ito po ay nakapokus sa ating mga magulang. Hindi man yung biologically, kundi kahit sino na tinuturing niyo pong mga magulang. Kaya dito sa church niya. God bless po. Hiwa-hiwalay na natin para mabilis. Para masari-sari. Pakinggan na lang talaga may isisig. Pag-releasin yung
Makisaban mga kapatid. Makisaban. Kumusta po kayo? At dalawang linggo akong hindi nakakalagot sa may sambahan. Salamat sa Lord at gumaling si Sasa. Nandito na ako mga kapatid. Sorry ako mga kapatid. Kaya lagi ako nanonood sa live kasi nandito ko kayo. Ayun. Ang aking alam mo nagpapasalamat at ganito yung ating microphone, hindi ako mamaya kakabahan. Kasi lagi ko sa live, ay, maganda. Gusto ko yan. Kasi pag matagal lang aking salita dito ay, oo, nanginginig na kasi hindi na ako sanay maghawak. Kaya ito, salamat na nakagising. Ang aking topic ngayon ay First Revelation, chapter 6 na tayo mga kapatid. Ito ay makikita para sa may mga Bible dyan, para rin tayo makasunod. Sa Mark 7, 28, Psalm 65, 9 to 11, Isaiah 32, 20, and 2 Corinthians 9:6. Ang aking dadalhin sa inyo mga kapatid ay ang from seed sowing. Baka po muna ako magpatuloy at ako po muna yung manalangin. Ang malamig Diyos, langkila at makapagpapalit sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa pamilya ko na kayo mga nakapagpinatan. Salamat din po sa pagsama ng mga anghel na kami makarating na malagati sa baysambahan. Mga Panginoon, ako din yung babayan at pagpalain nawa ang aking mga sasabihin ay ayon lang sa iyong nais para din sa mga kapatiran nawa ay magpiging kalakasan ang mananampalataya sa mga ng aming Panginoon sa amin. Tayo po mga kapatid na karanas ng pagtatanim. Lahat tayo ay nakaranas ng pagtatanim. Hindi ba masaya magtanim? Ay iisip muna natin ano tatanim natin. Yung bulak. Sa mga babae, karami ay bulak-bulak. Gusto na mga bulak-bulak. Sa mga bata-bata. Pero sa mga nanay lang gusto na gulay-gulay. By the way, ang topic ay at aking nagtutuloy. Ang seed sowing mga kapatid. Sa kontekstong spiritual, ay ang seed sowing ay ang pagtatanim ng mabubuting gawa, salita, panalangin o material na bagay. Gaya ng kapudosyon ng may pananampalataya na inasahang magbubunga ng spiritual o physical na pagpapala sa lahat. Ito ay prinsipyo na kung ano ang itinanim, ayun ang aalihin. Muli, magandang gabi. Alam ko ninyo mga kapatid, minsan ang pinakamalalim na aral ng Diyos ay hindi niya itinuturo gamit ang komplikadong teolohiya, kundi sa pamamagitan ng mga simpleng bagay sa paligid natin, tulad ng isang bingit. Kapag tumingin tayo sa isang buto, parang wala lang. Diba? Makita natin isang buto. Wala lang. Ito ay maliit, tahimik, walang ingay. Ngunit sa loob ng maliit na bingking iyon, ay may buhay at potensyal na ilagay mismo ang Diyos sa isang simpleng bingking. Makikita natin ang kapangyarihan, karunungan, at plano ng Diyos para sa bawat nilalang. Kaya sinabi ni Jesus sa Marcos 4:28, ang lupa ay kusang namumunga. Una, ang usbong, pagkatapos, ang buhay, at sa huli ay ang hinog na butil ng buhay. Ngayong araw, gusto ng Diyos na gamitin ang aral ng pagtatanim at paglalago para po sa amin tayo bilang kabataan, bilang magulang, bilang magagawa sa iglesia, at bilang mga anak
ng Diyos. Sa ating point 1, ang Diyos ang pinagmulan ng buhay at paglago. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng mga pananim at nagkaroon na. At nakita ng Diyos na ito'y mabuti ayon sa Genesis 1:12. Mga kapatid, mapapansin natin na ang buhay ay nagsimula sa salita ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na hayaang subukan ng tao kung tutubo. Hindi sinabi niya, magkaroon at nagkaroon. Ang bawat binhi, bawat halaman, bawat pagkain na tatanggap natin ay resulta ng salita ng Diyos. Sapagkat siya'y nagsalita ang nagkaroon, siya'y nag-utos at tumayo ayon sa awit 33:9. Sa panahon ngayon, napakadali nating magtiwala sa tao. Mga kapatid, sa teknolohiya, sa sistema at sa sariling kakayahan. Ang ilan sa atin ay nakakapag-isip kung kaya ko ito sa sarili ko, para saan pa ang Diyos? Pero ang binhi ay nagtuturo sa atin ng kabaliktaran. Ang lahat ng bagay ay nagsimula sa Diyos. Ang ating sariling talino, disiplina at kasipagan ay mahalaga. Pero kung wala ang Diyos, walang tunay na ani. Umuulan sa lupain, ganito mo pinalinga. Umuunlad ang lupa, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa, at ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo, hindi mo itinait. Sa dinukal na bukirin, ang ulan ay magmasagana, ang bukirin ay matubig, at palaging basang-basa, nabalayad, na pag-ulan at lumalambuti ang lupa. Kaya naman, pati tanim ay nalago at sariwa. Nakaani ng maraming sa tulong mong ginawa, saan magpunta kay masaganang masagana ayon sa awit 65:9-11. Mga kapatid, ang buhay at ani ay resulta ng sabayang effort ng Diyos at tao. Makikita natin sa Psalm 65 kung paano pinapalago ng Diyos ang lupa. Binibigyan niya ng ulan, araw at tamang nutrients para maging mabunga. Ibig sabihin, kahit gaano tayo kasipag sa pagtatanim, o sa ating responsibilidad sa pamilya, sa school, o sa church, kung wala ang blessing at guidance ng Diyos, wala tayong makukuha ani. God created the seed as He created the earth by His word. Is that word which still causes the seed to grow. Ayon sa Christ Object, chapter 6. Ang Diyos ay hindi lang creator noon, creator pa rin siya ngayon. Ang bawat pagbabago sa puso natin, kahit maliit, ay gawa ng salita at kapangyarihan ng Diyos. Kapag may mabuting pagnanais kang gumawa ng tama, lumapit sa Diyos, o tumulong sa kapwa, iyan ay resulta ng kanyang salita. Huwag natin maliitin ang maliit na simula. Marami sa atin na stress dahil maliit ang aking impact o parang wala akong nagagawa. Pero tulad ng binhi, ang maliit na simula may potential na lumago at magbunga. Kaya sa ating pamilya, kabataan at trabaho, huwag ikaliya ang paghinhabag ng pananampalataya sa bawat maliit na gawa ng kabutihan. Nagsisimula ang Diyos ng malaki ng pagbabago. Ang aking reflection dito, nakakapagpakalma at nakakapagbigay ng loob ng pag-alala na ang lahat ng buhay at paglago na nagsisimula sa Diyos. Batay sa Kristo, hindi lamang siya ang lumikha, siya rin ang nagbibigay ng lakas at panubay para umunlad tayo. Para sa pagtatanim ng mga halaman, kailangan ng tamang lupa, tubig at araw.
na binibigay ng Diyos. Pero kailangan din natin magtanim, mag-alaga, at maghintay. Ganito rin sa ating mga buhay, sa pamilya, paaralan, simbahan o trabaho. Madalas natin naiisip na hindi ako sapat o maliit lang ang magagawa ko. Pero tulad ng binanggit, ang maliit na gawain batay sa kanyang salita ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na paglago ay nagsisimula sa pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Sa point 2, ang paglago ay may proseso at tamang panahon. Una, ang hugong, pagkatapos ay buhay, at sa huli ay ang hinog na butil na uhay. Ayon sa Marcos 4:20. Ang salitang una ay napakahalaga. Pinapaalala nito sa atin, ang Diyos ay may proseso sa lahat ng bagay. Hindi pwede buhay agad. Hindi pwede ani agad. Ang buhay at pananampalataya ay dahan-dahan at may tamang panahon ng paglago. Na-realize ko yung mga kapatid sa nabasa ko. Kasi nung nag-aanap sa mga kapatid ko, sa pamilya ko, gusto ko agarang magbago sila. Minsan sabi ko, lagi ako lumulod sa Panginoon na, lalo na ngayon na alam natin na narating na ang Panginoon, tapos wala pa sila sa tamang pananampalataya. Yun na lang ang pinakatakot. Kaya, ayaw ko silang dahan-dahanin. Gusto ko silang, agad, magbago. Magbunga agad ako. Pero hindi pala, dapat pala talaga ay may proseso. Pero kasi matagal na eh. Talaga na, naisip na ko matagal na eh. Pero nabasa ko, dapat pala ay magtiwala kung hayaan ko ang Panginoon ang kumilos kasi sabi nga ay may proseso. Maraming kabataan ang nabidiscourage kapag hindi nila nakikita agad ang kanilang paglago sa pananampalataya. Marami rin sa mga matatanda ang napapagod na sa serbisyo sa iglesia, sa pagpapalaki ng pamilya o sa paghubog ng karakter ng kabataan at iniisip nila. Parang walang nangyayari. Ngunit ang binhi ay nagtuturo ang paglago ay dahan-dahan at ayon sa plano ng Diyos. Ngayon, naisip ko talaga, ayun na nga, bahala na nga kayo. Matitigas ang ulo niyo. The gradual development of the plans from the citizens and public reason is now bringing and the Christ of public reason chapter 6. Kahit si Jesus mga kapatid ay dumaan sa proseso, naging sanggol, naging bata, naging kabataan, bago siya naging ganap na anak ng Diyos na may kakayahang magturo at magligtas. Si Jesus ay lumago sa karunungan, sa pangangatawan, at sa biyaya ng Diyos at ng tao. At sa Lucas 2:52. Ipinapaalala dito sa atin na hindi dapat magmadali, mawalan ng pasensya. Ang tamang panahon ng Diyos ay palaging pinakamahusay sa buhay, sa kabataan, sa paghubog ng pamilya o sa spiritual growth ng bawat isa. Kailangan ang pasensya, pagtsatsaga at tamang gabay. Saang bahagi ng iyong buhay ka na-discourage dahil sa hindi mo nakikita ang paglago. Ang paglago pala ay hindi nakikita. O, Panginoon ng akala natin binahis siya, nagbubunga. Yung pala spiritually ay lumalago siya.
Ang aralin ito ay tumatagos sa puso, lalo na ngayong panahon. Lahat ay tila kailangan makuha o makamit agad ang salita. Ang salitang una sa teksto ay hindi lamang isang salita, kundi isang paalala na ang Diyos ay nagtatakda ng sariling proseso para sa lahat. Mula sa isang bote na nalimusbong hanggang sa pagiging buong hinog na halaman sa Marcos 4:28. Mga kapatid, madalas tayo nagdidiscourage sa pag hindi natin nakikita agad ang resulta ng ating mga pagsisikap sa mananampalataya. Parang walang nagbabago sa mga relasyon na tila hindi umuunlad o sa mga layunin na parang hindi umaasinso. Minsan pati na rin ang ibang tao na nagiging dahilan ng ating pagkadismaya, tulad ng mga kabataan o kasapi ng simbahan na parang walang nangyayari. Ngunit tulad ni Jesus na dumaan sa buong proseso ng paglaki mula sa sanggol, bata kabataan hanggang sa maging ganap na tagapagligtas. Kailangan din natin ng pasensya, tiyaga at pagtitiwala sa tamang panahon ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi tayo kailangan magsumikap, kundi alam natin ang bawat hakbang na ginagawa natin sa ilalim ng kanyang gabay ay bahagi ng isang mas malaking plano na kailangan lamang ng tamang oras para mabuo. Mga kapatid, saan niyo gustong ibahagi kung saan ang iyong buhay sa kasalukuyan na nakakaramdam ng pagka-discourage dahil sa hindi makitang paglago para sa paglago. Sa point 3, mga kapatid, tayo ay katuwang ng Diyos sa pag-ubog ng buhay at karakter. Sapagkat tayo'y mga katuwang ng Diyos sa 1 Corinthians 3:9. Ang pagtatanim ay nagtuturo ng kooperasyon sa pagitan ng Diyos at tao. May bahagi tayong gampanan, magtanim, mag-alaga, mag-aral at sumunod. Ngunit may bahagi ang Diyos magbigay ng buhay, magpalago at magpabunga. We are laborers together with God. Ito ay paalala sa atin. Hindi tayo dapat magkamali kapag may bunga. Hindi rin tayo dapat panghinaan ng loob kapag mabagal ang pag-usad ng ating mga gawain. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang, sa bawat maliit o malaking aksyon, may sabayang pagkilos ang Diyos at tao. Halimbawa sa pagtuturo ng kabataan, ang guro at magulang ang nagtatanim at nag-aalaga, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng paglago at pagbabago sa puso ng bata. Sa bawat gawain spiritual, hindi tayo nag-iisa. Ang aralin ito ay nagbibigay ng isang napakahalagang pananaw at pagbuo ng buhay at karakter ay hindi isang laban na kailangan harapin natin mag-isa. Batay sa tekstong ito, tayo ay katuwang ng Diyos tulad ng sa pagtatanim. Meron tayong sariling bahagi na gampanan, magtanim, mag-alaga, mag-aral at sumunod. Ngunit siya ang nagbibigay ng buhay, paglago at tunay na bunga. Madalas natin makalimutan itong katotohanan. Kapag may magandang resulta, madali natin isipin na sarili nating sipag, talino ang dahilan. Kapag hindi naman, o kaya mabagal, o hindi umuunlad ang mga bagay, madaling mawalan ng lakas at isip na wala naman nangyayari. Ngunit, ang aral na ito ay nagpaalala, hindi tayo dapat magmalaki sapagkat ang lahat ng biyaya ay mula sa Diyos. Hindi rin dapat manghinaan ng loob dahil sa kabila ng mabagal na pag-usad, siya ay kasama natin sa bawat hakbang. May sabayang pagkilos para sa ikabubuti.
Isang halimbawa ng aking naranasan na madalas na makita ay ang pag-aalaga sa mga miyembro o pamilya o mga kabataan sa simbahan. Minsan nagbubuhos tayo ng oras, pagmamahal at payo para tulungan silang lumago. Ngunit ang tunay na pagbabago sa kanilang puso at karakter ay dumadating sa tamang panahon ng Diyos. Ito ay nagpapaalala na tayo lamang ang daluyan at siya ang gumagawa ng tunay na pagbabago sa lahat ng ating gawain, mula sa pag-aayos ng tahanan hanggang sa paglilingkod sa kapwa. Hindi tayo nag-iisa sapagkat siya ay kasama natin. Sa point 4, ang dinig tinanim natin ay may bunga walang hanggan. Huwag kayong maliligaw. Ang tao ay aanihin ang kanyang tinaba. Galatia 6:7. Malibang ang butil ng trigo ay nahulog sa lupa at namatay. Ito ay mananatili na isa ay sa 12:24. Ang bawat salita, kilos at desisyon ay hindi na itinanim natin. Walang neutral sa butil. Kung itatanim natin ang kabutihan, pagmamahal at sakripisyo, aalihin natin ang mabuting bunga. Kung itatanim natin ang kasamaan, igo at pagsuway, ganoon rin ang aalihin. Si Jesus ang pinakadakilang binhi, namuhay, namatay at muling nabuhay para sa atin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Meron tayong pagkakataon magbunga ng buhay na walang hanggan kung tayo ay tapat sa pagtatanim ng kabutihan, pagmamahal at serbisyo. Ang ating buhay ay magiging instrumento ng Diyos sa pagbabago ng mundo. Sa ating pamilya, bawat salita ng pagmamahal, bawat pagtuturo sa bata ay binhi. Sa komunidad, bawat gawa ng kabutihan at sakripisyo ay magbubunga ng pagbabago. Sa sarili, bawat oras ng pagdarasal, pagbabasa ng salita ng Diyos at pagsunod sa Kanya ay nagtatanim ng spiritual na binhi. Ang aral nito ay nagbubukas ng ating isipan, ng diwa, ng pagiging mapanuri sa lahat ng ating ginagawa. Dahil bawat salita, kilos at desisyon ay isang binhi na may kaukulang bunga. Walang sinumang binhi ang walang maidulot kung kabutihan, pagmamahal at sakripisyo ang itinanim. Aanihin natin ang mabuting bunga, ngunit kung kasamaan, pagmamataas, at pagsuway naman, ganun din ang aanihin natin. Ang pinakamalagang bahagi ng aral ay ang walang hanggang halaga ng mga binhi nito. Si Jesus ay ang pinakadakilang halimbawa ng isang binhi. Siya ay namatay para mabuhay muli. At sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, binigyan tayo ng pagkakataong magbunga ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang ang bunga natin ay para sa kasalukuyan, kundi pati na rin para sa hinaharap na walang hanggan. Mula sa tahanan hanggang sa komunidad, hanggang sa sarili nating espiritual na buhay, ang mga salita ng pagmamahal sa pamilya, mga gawa ng kabutihan, sa kapitbahay, at mga oras na ginugol sa pagdasal, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, lahat ito ay mga binhi. Nagliliwanag at nagbabago ng daang-daang buhay. Ang ating mga gawa, kahit pa maliit, ay may bisa na umaabot hanggang sa walang hanggan. Conclusion na tayo. Ito ko na pala yung conclusion.
Tapos na pala ang mga kapatid natin. Tuloy na pala tayo. Ang mga kapatid ay tumayo para sa ating Ama namin Diyos, salamat sa mga aral na tutunan namin mula sa Biblia at sa kanyang proseso ng paglago. Tulungan po kami na maging katuwang mo sa lahat ng bagay, maging masunurin at masikap sa aming tungkulin at magtanim ng kabutihan, pagmamahal at sakripisyo sa aming buhay at sa buhay ng iba. Gabayan mo po kami sa aming pagtulad para sa inyong hatian at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Okay. Ang ating pong grupo, sa ating pong group discussion, ay safe pa rin. At ang ating pong mga kabataan ay dala po sa likod. Dala po kayo. So, meron po tayong ilang minutes, 15 minutes. 10 minutes. 10 minutes para tapusin po ang ating pong group discussion. And after 10 minutes, matapos man kayo hindi, ay tapusin talaga. Pagkatunog ng kapana, ay tapusin po ang ating group discussion sa magitan po ng panalangin. Simulan din po natin ito sa panalangin. So, ito na po mga katanungan, and God bless po mga kapatid.